Nandito tayo ngayon to talk about the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? So, makikita po natin yan sa 1:11 verse 25. Sabi, sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Kung titingnan po natin, pinag-uusapan dito ni Jesus ang ating buhay dito sa lupa at ang ating magiging buhay pagdating katapos ng buhay na ito. So, ibig sabihin, kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang tunay na buhay. Amen? At kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang kasiguraduhan sa kaligtasan mo pagdating sa susunod na buhay. Kaya po, ang kailangan lang niya sa atin ay pananampalataya. No? Pananampalataya na mabubuhay tayo para sa Kanya at mamumuhay tayo para sa Kanya. Amen. At pananampalataya na mabubuhay tayo muli para sa Kanya ulit. Amen? Amen. Bakit? Okay, ito personal kong question sa bawat isa. Bakit ka naniniwala na nabuhay muli si Jesus? No? Personal question ko yun sa bawat isa. At bakit ito importante sa'yo? Okay, kanina, tinanong ko bakit importante yung nabuhay siya. Ngayon, bakit ito importante sa'yo? Personally. No? Kasi, kailangan natin ito maintindihan to live an overcoming life. No? I-reflect lang po natin, bakit ito importante sa'yo? Okay. So, bibigyan ko po kayo ng 10 may importanteng reason bakit mahalaga ang resurrection power ng Panginoon. No? Number 1, okay, makikita po natin ang lahat ng pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa unang Korinto chapter 15. Okay? Point number 1 ko is kapangyarihang tayuan ang ating pananampalataya. Okay? Sige, basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. 1, 2, 3, basa. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Nagliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Napakalinaw po doon sa binasa natin. Kung hindi mo ito panghahawakan, kung hindi mo ito panghahawakan at talagang kakapitan, no? At isa sa pamuhay, ito daw ay walang kabuluhan. Amen? So parang sinabi natin na walang saysay yung pananampalataya mo, ibig sabihin wala rin saysay yung kaligtasan mo. Amen? Kaya po, napakahalaga na kung magandang balita ang tinanggap mo, tayuan mo ito. Amen? Kasi marami po sa atin natutunan natin dito sa Pilipinas maging Zimbabwe. Tama? Kadating sa ating mga trabaho, kadating sa ating mga pamilya, kadating sa ating mga barkada, hindi man nila alam Kristiyano ka. Sabi ng isa, pre, ano ka? Pre, ako, Katoliko ako. Proud pa sila. Pre, ako, Iglesia ako ni Cristo. Proud pa sila.
Pre ako, Mormons ako, kaya Jehovah's Witness. Proud pa sila. Pagdating sa atin, okay, born again ako. Tapos, parang alam mo yan, yung hindi mo pa mababigkas sa inyong mga bibig na tayo ay born again at tayo ay tumanggap sa ating Panginoon at sinusundan natin siya. Amen? Wala po sa Bible ang tinatawag nating undercover Christian. At wala rin tayong tinatawag na secret agent Christian. Meron lang pong mananampalataya at hindi mananampalataya. Meron pong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Meron pong nagtatapat at sumusunod sa Diyos at meron din pong hindi. Kaya sabi sa Bible, lalo na po sa Exodus, sabi, choose today whom you will serve. It is the God of this world or the God whom you trust. Ang tanong, sino bang pinaglilingkuran natin? Alam niyo ba kung hindi mo papagamit ang buhay mo sa Panginoon at hindi ka matatayo para sa Panginoon, gagamitin ka ng mundong ito sa ibang paraan. Amen? Kasi, either impluensyahan mo yung mga ka-workmate mo at yung mga barkada mo patungo sa Panginoon o hahayaan mong sila yung maka-impluensya sa'yo papunta sa kamunduhan, papunta sa kawalangyaan. Amen? Kaya nga, kung tunay ang ating pananampalataya, tayuan mo ito. Do not let anything compromise your faith. Amen? Pag nakita mo mali, mali. Hindi yung, ay, pasensya ka na, no? Sige, try natin. Hindi, mali nga eh. No? So, kung titingnan mo, there is a standard na binigay ang Diyos pagdating sa kabanalan. Merong standard na binigay ang Diyos pagdating sa katuwiran. Nakita nga natin at kinanta natin. Pinagbayaran niya lahat para sa atin. Kung mabuting balita yan, kapatid, ipamalita natin. Paninga natin naririnig dito sa pulpitong ito. Ayan, may pulpito na tayo. Kaya nagsasabi ko ng may pulpito. Lagi po natin naririnig. Kung yung mga good news like, uy, pumasa yung pinsan mo. O, pagdiwang tayo. Di ba? Good news yun. Uy, ano pang good news? Uy, na-promote ako. Good news. Good news, may bago akong trabaho, may bago akong sasakyan. Good news. Kung good news yun at ipinapamalita natin sa lahat ng tao, what more ang kaligtasan? Amen? Minsan nga, no? Kaming mga lingkod ng Diyos, minsan po, kung tutuusin, kung titingnan mo sa mundo, wala kang masyadong mapapala sa amin. Hindi, totoo lang. Kumpara dun sa mga politiko na nagbibigay ng milyon-milyon, wala kang masyadong mapapala sa amin. Bakit? Una-una, hindi naman kami ganun kaya. Although willing kami tumulong. No? Anong madalas na ino-offer namin? Kaligtasan? Magandang balita? No? Paano sumunod kay Kristo? Pero, marami sa mata ng tao, nakikita yun na, wala naman natutulong yan. Bakit? Sabi sa Bible, aanin mo kung makamtan mo ang buong mundo and yet forfeit your soul. Ano bang mas mahalaga? In-offer namin ang kaligtasan at naligtas ang buong pamilya o tumulong nga tayo sa maraming tao and yet wala namang kaligtasan doon. Wala si Jesus doon. Mas importante sa akin, tayuan ko ang aking pananampalataya. Kaysa tumulong nga, ang daming tumutulong kung tutuusin. Tama? Pumunta ka sa Fortis, pumunta ka sa ang daming tumutulong. Ang tanong, kapag ba may tumutulong, nakikita ba si Kristo doon
sa tumutulong na yun? Na itataas ba ang pangalan ng ating Panginoon dun sa tumutulong na yun? O natataas lang yung pangalan niya? Natataas lamang ba yung pangalan natin dahil gusto nating sumikat? Gusto natin maramdaman na mahalaga tayo? O gusto lang natin na sa susunod na halalan iboto tayo? Pero hindi eh. Kung tayo mga Kristiyano, kapag tumayo tayo sa ating pananampalataya, ang dapat na itataas siya. Tapos sabi sa verse 13 to 14, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yan po ang isang dahilan bakit importante ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sabi niya mabubuhay siya eh. Tama? Sabi niya sa kalagad, kailangan kong danasin ito, mapapako ako sa krus, tapos kailangan kong pagdusahan ang kasalanan ng sanlibutan na ito, at sa ikatlong araw, mabubuhay ako muli. Si Buddha namatay at nanatiling patay. Si Muhammad namatay at hanggang ngayon patay. Iisa lang sa lahat ng Diyos na sinasamba ng mundong ito, iisa lang ang nabuhay. Ang pangalan niya si Jesus. Kaya nga kung hindi nabuhay si Jesus, lahat ng sinabi niya walang kabuluhan. Amen? Paano ka maniniwala? Sabi niya, 3 days mabubuhay ako. Ang dami na niyang pinangaral, ang dami niyang sinabi, and yet yung pangatlong araw, pumalpak pa. Hindi ka maniniwala sa kanya. Pero, He is a just and faithful God. Kung sinabi niya, sinabi niya. At hanggang ngayon, lahat ng sinabi niya nagkakatotoo. Lahat ng propesiya sa Bible nagkakatotoo at magkakatotoo pa rin. Amen? Kaya nga, huwag po natin iwalang bahala ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. In Luke 9 verse 26, simple lang to eh. Sabi, kung sinong kinahihiya ako, ikakahiya ko rin siya sa harap ng Ama kapag ako'y dumating kasama ng aking mga anghel. Ayun o, English lang yan. Pero tinagalog ko lang. Kung titingnan mo, kung kinahihiya daw natin ang ating Panginoon, ayaw natin siyang ipamalita, ayaw man lang natin tayuan ang pangalan niya. Kadating daw niya kasama ng kanyang mga anghel, kakahiya ka rin niya. Masakit yun. At we will give an account, lahat po tayo, kung ano yung ginawa natin dito sa lupa nung tayo ay na-born again. Kasi yung dating tayo, tapos na yun eh. Nung bago ka tumanggap sa Panginoon, tapos na yun. Pero ano bang ginawa mo doon sa buhay mo katapos kanyang patawarin? Katapos kanyang iligtas? Katapos mo siyang tinanggap bilang Panginoon ng tagapagligtas? Anong ginawa natin sa buhay natin katapos nun? Ipinamahagi ba natin ng mabuting balita? Nag-invite ba tayo sa church? Sinubukan ba natin mag-win ng mga tao? Mag-disciple ng mga tao? No? Kasi kung naiintindihan po natin ito lahat, no? Tulad po na sinasabi ni Pastor Paul sa church, sa TFBC Main, walang bakanting upuan dito. Amen? Oo, alam ko, there's a difficulty winning souls ngayong mga panahon na ito. Bakit? Ayun, no? Wala na kasing pakialam ang mga tao sa salita ng Diyos. No? Pero, sabihin mo doon sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Ayan. No? Number 2, ang kapangyarihan ng katuwiran. Pagtuwid, hindi baloktot. No? Totoo naman, di ba? Pagtuwid, hindi baloktot. Oh.
Kapag baluktot ang pamumuhay, hindi tuwid. Tama? Yun lang yun. Di ba? Hindi. Verse 3 to 4, sabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga. Sabihin niyo pinakamahalaga. Sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Yan ang mabuting balita. Sabi ni Apostol Pablo, yan ang tinanggap ko. Ang pinakamahalaga sa akin. Ang tanong, anong pinakamahalaga sa iyo? No? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Alam mo ba dahil dyan, no? Dahil dyan sa ginawa ni Jesus, ikaw ay namumuhay na ngayon sa katuwiran. Amen? Dati kasi namumuhay tayo sa kabaloktutan. Sa, balikong pamumuhay. Pero ngayon kasi, kilala na natin kung sino tayo. Amen? Tapos sabi sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Amen? Kaya marami sa atin, tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, alam natin na pako siya, alam natin na pako siya, pero parang walang kabuluhan yung pagkabuhay niya. Amen? Kasi, tanong ko sa inyo, nung nabuhay siya, nasaan na siya ngayon? Okay, nasa kanan ng Ama. Bakit? Pinagpe-pray ka niya para daw umayos ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Ayan. So, ngayon, nandun siya sa kanang Ama, pinagpe-pray ka niya. Ngayon, may pinadala siya. No? Anong pinadala niya? Pinadala niya yung tinatawag nating parekletos or helper. Helper. Sino yung helper? Itatawag nating Holy Spirit. Parte ng Ama at parte ni Jesus na pumasok sa atin, so may parte ni Jesus na nasa atin. At yun ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na mamuhay ng banal. Mamuhay ng tuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung wala yun, mananatili pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung minsan nangongonsensya sa atin na, uy, hindi tama yung sinabi mo sa asawa mo. Mag-sorry ka na. Diba? O kaya, uy, parang mali yung pagchichismis mo. Wag mo nang gawin ulit. Minsan ginaganon tayo ng Holy Spirit. Para saan? Para umayos yung buhay natin. No? Tapos, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Paulit-ulit sinasabi ni Pablo yan, walang katuturan ng ating pananampalataya kung gagawin natin yung mga bagay na yun. No? Ako nagsabi nito, ang taong righteous ay ang taong hindi nagwawalang bahala sa utos. Totoo ba yun? No? Hindi excuse na hindi mo alam. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa ang mali. Marami po kasi sa atin ganito. Hindi porket hindi mo alam na bawal kang magmotor na walang helmet, gagawin mo. Tama? Kapag nakita ka ng pulis o nakita ka ng LTO, hindi porket hindi mo alam, hindi ka na niya huhulihin. Ang mali ay mali. Tama? Regardless kung alam mo yung batas. Tama ba? Ngayon, tayo mga Kristiyano, hindi tayo exempted dun. Pastor, hindi naman makakasama kung hindi ko alam. Hindi totoo yun. Kalokohan yun. No? The more nga na dapat kang mamuhay sa katuwiran, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, the more na dapat alam mo yung salita niya. Amen? Para alam mo kung tama ba yung ginagawa mo o mali. Kasi, kaya nga, as much as possible, pinupush ko kayo to the next level. Ano yun? Tulad nun, sinabi ko sa GC na magkaroon tayo ng daily devotion. No?
Tapos post your devotions. Bakit? Isang way yun ng pagtatayo, tinatayuan mo ang inyong pananampalataya. Ang dami nating pwedeng i-share sa Facebook. Ang dami nating pwedeng i-share tungkol sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Sale na, sinishare natin eh. Bakit kaya ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita, hindi natin i-share? Yung devotion mo ngayong araw na ito. Kaya, as much as possible, lahat na nandito sa church, mag-start na po tayong mag-journal. Mag-start tayong mag-daily devotion. At kasama na rin doon yung prayer. No? Alam mo, gagawin mo lahat yun, hindi ka man nakakain ng isang oras. Totoo yun. Hindi makakain ng isang oras. Pero, the more na ginagawa mo, the more na dapat ini-enjoy mo. Ako, nag-start ako 15 minutes, kumulang na yung 30 minutes, kumulang na isang oras, maabot na ng 3 oras, kulang pa rin. Bakit? You enjoy God's Word. Bakit? Kasi alam mo, inaayos niya yung buhay mo. Amen? Ang mali ay mali, regardless kung alam mo ito o hindi. Okay? Basahin po natin chapter 5 to, or verse 5 to 9. 1 to 3, basa. Pakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkatipon-tipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala pa sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat na tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Sino nagsasabi niyan? Si Apostol Pablo. No? Okay? So, kung titingnan mo na sa 1 Corinthians chapter 15, lahat yan. From, nag-start tayo ng verse 1 kanina, nasa verse 9 na tayo. Okay? Ngayon, point number 3, kapangyarihan ng biyaya. Or tinatawag nating grace. No? Alam nyo, merong lumalabas na movie ngayon na tinatawag nilang cessationist. No? And yung movie na yon, sinasabi doon na actually pinalabas ito ng isang movement ng mga Kristiyano na sinasabi nila na tumigil na ang mga miracles nung namatay yung mga apostol. Okay? So, ibig sabihin nun, walang kwenta yung pag-asa natin. Ibig sabihin nun, kung may sakit ka, bahala ka na. Hindi ka nagagaling. Kung ibig sabihin nun, kung magulo ang pamilya mo, hindi na maayos yan. Bakit? Hindi na kumikilos ang Diyos eh. Nag-stop na dun sa mga apostol. Pero, sabi nga sa Bible, where sin abounds, grace abounds even more. Kumikilos pa rin siya hanggang sa mga panahon ngayon. At hindi nanatiling patay ang ating Diyos. Kapag nga nag-preach ako sa San Pedro, konti lang yung tao. Bakit? Sabado de Gloria, Black Saturday. Bawal lumabas, baka madisgrasya. Tama ba? Tumatawa kayo, alam niyo yung kasabihan, di ba? Bakit? Patay daw ang Diyos. Well, patay yung Diyos niyo. Ako buhay para sa akin. Amen? Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Nandun siya sa kanan ng Ama. Amen? At siya ang nagbibigay sa atin ng grace. What is grace? Grace is yung binibigay sa atin kapag tayo ay nagkukulang. Siya yung nagpupuna ng ating mga pagkukulang.
No? Grace is given to us so that we can be more like Jesus. Amen? Okay, basahin po natin verse 10 to 11. O, tapos na tayo sa verse 9. No? Ngunit dahil sa kagandahang loob niya or yung grace, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kung dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Tingnan ninyo marami kasing Kristiyano, lalo na may hyper grace movement ngayon. Ano yung hyper grace? Dahil daw sa grace ng Panginoon, okay lang ko kahit anong gawin ko. Okay lang kahit magkasala ko. Pinatawad naman niya ako. Marami pong nag-aabuso ng grace. Pero tingnan nyo ano sabi ni Pablo. Sabi niya dito, katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Hindi naman ako original na 12 apostle, pero nagpagal ako higit sa kanila. Sa sobrang pagpapagal niya, kalahati ng New Testament, sinulat niya. Hindi nga siya nag-asawa. Nakulong, nabugbog, nagsiraan ng barko. Ang dami niyang dinanas para lang kay Kristo. Bakit? Naintindihan niya yung ibig sabihin ng grace. Kapag naintindihan mo anong ibig sabihin ng grace, pagpapagal ka para sa Diyos. Amen? Kaya yung pagpunta natin sa church, hindi pa pagpapagal yan. Bakit? Hindi naman tayo nakatayo. Ako yung nagsasalita. Nakikinig lang kayo. Di ba? Actually, kahit itong pangangaral, hindi pa pagpapagal yan. No? Yung ginagawa natin pag-uwi ng soul, hindi pa pagpapagal yan. No? Ang tanong, ano pang pwede mong pagpapagalan? Para ikaw ay parang maintindihan natin yung grace. Kasi unless gawin natin yung kalooban ng Diyos to win souls and make disciples, hindi mo talaga maintindihan yung buhay Kristiyano. Totoo. Hanggat di mo tinayuan yung pananampalataya mo, mangaral ka sa maraming tao, hindi mo pa maintindihan kung ano talaga yung buhay Kristiyano. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, may hindi pa namamatay sa atin para may muling mabuhay sa atin. That's grace. Kasi ako gustong-gusto ko yung sinabi ni Karen Blake. Sabi niya, kung iniintindi mo hanggang ngayon kung anong sasabihin mo, you're still thinking about you. Kung hanggang ngayon, iniisip mo kung paano yung pormahan mo pag magsasalita ka, you're still thinking about you. Kung hanggang ngayon, iniisip mo kung may enough faith ka para mangaral sa ibang tao, you're still thinking about you. Kung hanggang ngayon, iniisip mo kung ano yung pwede mong gawin, you're still thinking about you. Pero hindi tayo tinawag to think about us. Tinawag tayo para mamatay sa ating mga sarili and think about them, yung ibang tao. Amen? Eh, problema ng karamihan mga Kristiyano, problema lang natin, sarili natin. Tama? Ano kakainin ko? Hindi ko feel mag-church. Bad trip ako ngayon. Lagi lang natin problema sa sarili natin. Pero kailan kaya natin problemahin yung iba? Amen? Kaya nga kung namatay daw tayo sa ating mga sarili, poproblemahin natin yung iba. For grace was given to us so we can give grace to others. Amen? Amen. Kaya nga, merong special enablement called the anointing na ibinigay sa iyo ng Diyos para gamitin mo.
Hindi para ipagmalaki mo, pero para gamitin mo. No? Ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Kita mo, kumakalat nito dati. Hindi mabubuhay yan, hindi mabubuhay yan, hindi mabubuhay ang patay. Pero tingnan nyo sa Book of Matthew and even the Book of Mark, nung nabuhay si Kristo, sabi sa Bible, bumukas sa mga libingan at nabuhay yung mga patay. Hindi lang siya yung nag-iisang nabuhay nung araw na yun. Di ba lumindol? Yumanig ang pundasyon na napirat yung curtain mula taas pababa. Tapos sabi, nabuksan yung mga libingan at nabuhay yung mga patay. So hindi lang siya yung nabuhay. Marami nabuhay noon. At hanggang ngayon, nagbubuhay siya ng mga patay. Amen? Ngayon, para maintindihan natin ang grace ng Panginoon, let us look at the Beatitudes na matatagpuan natin sa Mateo chapter 5. No? Ito po. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kung poor ka daw sa iyong spirito, you're blessed. Bakit? Pupunuin ka ng Diyos. No? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Wow! Sino ka ba? Sino ba tayo para yakapin ng Diyos? Para pakita niya na hindi ka nag-iisa sa laban. Blessed are the meek or the humble, for they shall inherit the earth. Pastor, linalamangan ako. Paka-humble ka lang. For yours is the earth. Amen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? Marami sa atin, problema natin, hindi natin marinig si Lord. Kung hindi mo marinig si Lord, malabong makikita mo si Lord. It takes up your heart. Amen. Wow. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Wow. Gusto mong matawag na anak ng Diyos? Then, be peaceable. Huwag kang masyadong mapag-away. Huwag masyadong hot. Kalma lang. Amen. No? Blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Inaaway ka dahil sa katuwiran mo. Inaaway ka dahil sa pananampalataya mo. Praise God! Sa iyo daw ang kaharian ng langit. Yun ang grace ng Panginoon. Alam mo, pag tinayuan mo ang Diyos, tinayuan mo ang pangalan ng Diyos, tatayo rin siya para sa iyo. At pupunan niya lahat ng pagkukulang mo. Wala naman sa atin ang kayang gawin lahat eh. Wala naman sa atin ang perfecto. Minsan nga sa sumusobra ako sa ministry, nagkukulang ako ng panahon sa aking pamilya, and God gives the grace. Pinupunan niya yung pagkukulang ko. Bibigyan, kahit minsan dito nagkukulang ako. Hindi ko naman kayo laging kasama. And God gives the grace. No? Minsan, kukulang ako ng lakas, God gives the grace. Kumukulang ako ng pasensya, God gives grace. Bakit hindi mo allow si Lord? Minsan kasi gusto natin kontrolin lahat. Saklawin lahat. Pero hindi mo kayang kontrolin lahat eh. And that's okay. Amen? Amen. Kasi kung nakokontrol mo lahat, you're not giving room for God to move. Amen. True. Right. Pero if you're allowing God to move in your life, that's grace. Wow. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 to 13. 1 to 3, basa.
sapagkat dahil sa kagandahang loob or grace ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hentil at di tuli. No? Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ang tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiniwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo na'y dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi tayo dapat karapat-dapat sa pangako. Hindi tayo dapat karapat-dapat maligtas. Hindi dapat tayo karapat-dapat maisabilang sa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob o yung grace, minarapat niyang makasama tayo sa pamilya niya. Through sa paanong paraan sa dugo ni Jesus. That's grace. Number 4 is kapangyarihan ng empowered faith. Hindi ko lang paano tagalogin to. No? Kayo nang bahala. Kapangyarihan ng empowered faith. No? Kung totoo yan, ito verse 13 to 17, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. No? Tapos, kaya nga, mga kapatid, binigyan tayo ng hindi lang basta pananampalataya dahil sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, in-empower niya ang ating pananampalataya. Amen? Kasi hindi lang naman sa sarili mo kaya ka may pananampalataya. No? Nag-umpisa yan sa banal na spirito na nanahan sa iyo. Suppose sabi nga sa Bible, if you have faith as small as a mustard seed, boto ng mustasa, you can move mountains. Pero hindi na natiling boto yun. Yun ay natanim, nag-ugat, tumubo, nadiligan, lumaki, at naging puno, at namunga. Hindi na natiling boto yun. Paano hindi na natiling boto yung pananampalataya mo na yun? Merong nagdilig doon. Merong nag-alaga doon. Sino yun? Jesus is the master gardener. Sabi sa Bible, He cuts us, He prunes us, at siya yung nagpapatibay ng ating pananampalataya. He is the finisher and perfecter of our faith. Amen? Alam niyo kung tayo bilang mga mananampalataya, i-exercise lang natin ang ating pananampalataya, it will grow. Walang saysay na kung ano yung nalaman mo, kung hindi mo gagamitin. Amen? Kung hindi mo isi-share. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, no, maraming paraan kung paano natin i-exercise ang ating pananampalataya.
Tulad po nung pinanood natin kanina, si Jesus, binuhay niya yung patay. Wala pa namang gumawa sa atin nun. Pero meron na yung pinagaling yung may sakit. Eh kung ine-empower tayo ng Diyos yung faith natin, bakit hindi natin exercise? Sabi sa Bible, lay hands on the sick and they shall recover. Bakit hindi natin gawin? Yung mga hindi magkaanak, hindi natin pag-pray para magkaanak. No? Eh, pastor, nakakaya. Tingnan mo ako, ganun din ako dati. Nakakaya. Pero, nung sinubukan ko, ipinahiya ako ng Diyos. Bakit? Pinakita niya sa akin, hindi dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa lakas ko, hindi sa galing ko mag-pray, kaya siya gumaling. Pinakita niya na higit siya kaysa doon sa kaya kong gawin. At yung malaking babae na yun na pinag-pray ko, nagtatalon dahil masakit yung paa niya, nagtatalon katapos ng prayer. Bakit? Kasi He empowered my faith. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo hanggat di mo gagawin. Number 5 is kapangyarihan ng pagkupkop. Marami sa atin hanggang ngayon, akala natin we are orphans. Ulila sa kaharian ng Diyos. And yet, kinupkup tayo dahil sa resurrection power ni Jesus. Basahin po natin to sabay-sabay. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon naman dumating muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang sa lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpapalito. Si Adan daw, dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, ang nagbigay ng kamatayan sa ating lahat. Pero dahil kay Kristo, dahil sa kanyang pagtatapat at pagtitiwala sa Diyos, siya naman ang nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. At ng buhay sa ating lahat. No? Kaya nga, dahil po dyan, napasama tayo sa pamilya ng Diyos. Nakup-kup tayo. No? Inadapt tayo sa pamilya ng Diyos. Hindi dahil sa ating kakayahan, kaya tayo naisama sa pamilya niya. Hindi. Dahil sa kanyang dugo, na napako sa krus. Kaya tayo napasama sa pamilya niya. May isa pong general na lasing. Tapos, habang papunta siya sa pupuntahan niya, naligaw. Ngayon, may nakita naman siyang lasing sa daan, suray-suray. Mas lasing ito. Talagang hindi niya makita ng tama yung pupuntahan niya. Ngayon, sabi ng general, Brad, pwede ba magtanong? Oo. Nasaan ako? Tapos, sabi ng lasing. Ako, alam ko, ako'y lasing. Sabi, hindi mo alam, nasaan ka? Tapos, sabi naman ng nagalit niya yung general. Hindi mo alam kung sino ako.
Tiyatawanan mo pa ako. Sabi ng general. Tapos tumawag sila si kanina hindi mo alam nasaan ka, ngayon hindi mo alam kung sino ka. Sabi alis ako. Alam ko kung saan ako pupunta. At alam ko saan ako pupunta. Saan ako, at sino ako. Pero alam ko, ako lasing. Sabi niya, sobrang galit ng general. Alam niyo, marami sa atin ganun. Alam na, hindi natin alam kung sino tayo. At hindi rin natin alam saan tayo pupunta. Kaya tayo mga Kristiyano, parang yung buhay natin, parang sumpok sa buwan, bahala na si Lord, bahala na si Batman. Kawawa naman si Batman, paano natin pinapabubaya sa kanya yung buhay natin? Yes, baby. No? Which brings me to my 6th point, no? Kapangyarihan maging victorious. Kasi kung nabuhay muli si Kristo, it enables you to become victorious. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka talunan. Parang hindi ka pa convinced, ha? Sabihin mo mabuti, hindi ka talunan. Amen. No? At darating ang wakas. Verse 24, kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng pag-ahari, no? Pamahalaan, at kapangyarihan. Yan po yung mga demons na high-ranking demons sa mundong ito. No? Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. At ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Malinaw po yan na lahat ng mga demonyong ito na gumugulo sa buhay mo, karamdaman, kasakitan, kahirapan, no? Depresyon, kaguluhan sa pamilya, lahat ng mga demonyong ito, sabi walang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, ang huli daw nawawasakin niya is ang tinatawag nating kamatayan. Ang tanong, pinaniniwalaan ba natin ito? Nagiging totoo ba ito sa buhay natin? Na hindi tayo nilalapastangan ng demonyo araw-gabi. Pero tayo ay makapangyarihan at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to become victorious. Amen? Kaya nga sabi, greater is He that is in me than he that is in the world. No? That Jesus will crush the serpent's head under your feet. Gaano ba ang makapangyarihan ang Diyos mo? O mas natatakot pa tayo sa dilim at mas natatakot pa tayo sa mga demonyo sa buhay natin? Ang mga demonyo, guguluhin ka yan. Pero hindi mo dapat katakutan yan. Mga mangkukulam, guguluhin ka yan. Pero hindi ka dapat matakot yan. Kung kilala mo kung sino ka. Kung kilala mo yung kapangyarihan na taglay mo. Amen? Parang sinabi mo na si Superman, kilala niyo si Superman?
Kung si Superman, alam naman natin si Superman malakas. Tapos, kaya niyang magbuhat ng mga building. Kaya niyang lumipad. Kahit sa ibang planeta pa yan, kaya niyang liparin. Kaya niyang mag-shoot ng laser sa kanyang mga mata. Isang araw, nagka-amnesia si Superman. Amnesia. Nakalimutan niya kung sino siya. Namuhay siya bilang regular na tao. Namuhay siya bilang isang reporter. Pero nakalimutan niyang lumipad. Nakalimutan niya malakas pala siya. Nakalimutan niya mabilis pala siya. Minsan nagiging ganyan tayo. Ginawa ka ng Diyos bilang isang superhero, bilang isang malakas, victorious na tao. And yet nakakalimutan natin. From adoption, you must become a bride. Inadopt tayo ng Panginoon, totoo yun. Pero sabi ng Bible, pinaperfect niya tayo to become a spotless bride. Amen? Ano ibig sabihin nun? Kasi tayo, kapag adopted ka, nasubukan mo na may kilala kang taong na kinupkop. Kapag kasi kinupkop ka, feeling mo, hindi ka belong doon sa pamilya. Yung tipong kada gagalawin mo, pwede po bang kumain? Pwede po ba? Sige na, pasok po. Pwede po bang gamitin tong CR? Pwede pong gamitin tong TV? Pwede po bang maki-wifi? Lahat na lang ng gagawin mo, pinagpapaalam mo. Bakit? Feeling mo kasi hindi ka belong dun sa pamilya. Tama? Ganun yung unang feeling kapag ikaw ay na-born again. Kinakapa mo ba na Lord, pwede pang gawin ito? Pwede pang gawin ito? Bakit? Kasi na-adapt ka eh. Pero ngayon, ginugroup ka na bilang isang anak. Tama? Kapag anak ka na, alam mo na yung karapatan mo. Sabi mo, Ama, lahat ng sayo ay sa akin. So, lahat ng hihilingin ko at pinagpe-pray ko, alam ko bibigay mo. May otoridad ka na niyan. Bakit? Kasi alam mo na kung sino ka. Hindi ka na adopted na anak. Alam mo, legal ka ng anak. Amen? Pero meron pang something deeper doon, which is the bride of Christ. Sa aming mga lalaki, medyo awkward kasi lalaki kami. Karami naman dito babae. No? The bride of Christ. Tinawag ka bilang isang bride ng bridegroom. Anong tinatawag doon? Intimacy. Maging close ka sa Kanya. No? And not just stop at the fact that we are born again. Hindi nagtapos yung storya doon. Ay, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. The end. Hindi yun. Kailangan mag-grow ka from yung pagiging adopted sa pagiging legal na anak sa pagiging isang bride. No? Kailangan magbago ito. Kasi pag ito nagbago, yung mga kilos natin nagbabago. Amen? Hindi ka na yung, pwede po ba gawin to? Pwede bang gawin yan? Ngayon kasi alam mo na yung kalooban ng Diyos. Kaya nagagawa mo na with full freedom yung mga dapat gawin. Amen? Nagbabago rin ang puso at natatransform ang pagkatao natin. From being an orphan, iniiwanan mo na yung pagiging orphan mo sa pagiging isang bride. Number 7 is kapangyarihan na makaibigan ang banal na spirito. Amen? Verse 33 to 34, huwag kayong palaloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen? No? At alam nyo minsan,
Madali kasi kung makita kung may manloloko sa labas. Amen? Yes. Kunwari, nakita mo yung yung mga kapitbahay mo nagdodroga. Madali makita yan eh. Pero minsan, no, yung ibang ginagamit ng diablo na manloloko is, no, minsan matatagpuan pa, minsan sa mga kapatiran. Kung alam mong mali, huwag mong gagawin. No? Pero may matututunan ka dyan sa mga kapatid mo. Yan sa mga kasama mo dito sa pananampalataya. Pero kung kalokohan yan, huwag mo na. Amen? Kaya nga sabi, huwag kang paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen? Kaya nga may isa lang na mag-spread ng chismis, kakalat yan. Oh. Magpakatino kayo, or tayo lahat, at talikuran ang pagkakasala, ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo, sabi ni Pablo. No? Sino ang the best na barkadahin natin? The Holy Spirit. No? Pwede mong barkadahin si pastor. Pero, ang tanong, kasama ko ba kayo 24/7? Hindi. No? Kaya nga yung iba po sa atin, kakatungo sa bahay ninyo, tapos yung iba makikita, ay, nag-yosi. Pag nakita na, ay, si pastor, konti na, lunukin na yung yosi. Bakit? Kasi if we walk in the Spirit, yes, hindi natin i-gratify yung desires ng flesh. But, if we walk in the Spirit, we will also not be ignorant of the Word of God and have an intimacy with God. Amen? Alam mo, araw-araw kasama mo ang banal na Espiritu. At kapag kasama mo ang banal na Espiritu, ilalayo ka niya dun sa mga maling barkada. Kaya nga nung na-born again ka, may mga friendship ka na medyo hindi mo na sila kasama. Bakit? Alam mo, hindi sila mabuting epekto sa buhay mo. Amen? At ngayon, nasama ka sa bagong kultura. Kaya nga nung pumasok ka dito sa church, parang dali lang, parang iba to ah. Amen? Parang, babait naman ng mga tao dito. No? Lahat ba ng mga tao dito na pagkakatiwalaan? Kasi mga dati kong barkada, hindi ka tiwa-tiwala. Pero ngayon, iba na kasi yung kultura. Amen? Kaya nga, the more na nagkakaroon ka ng intimacy with the Lord, no, lumalayo ka sa mga maling barkada. Kapangyarihan ng bagong katauhan. Okay? Whoops. Subalit may magtatanong, paano mo bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal! Sabi ni Pablo, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon mamamatay. Nasubukan niya na magtanim? Hindi tutubo yung buto hanggat di siya mamatay. Tama ba? Yes. Bibilad yun. Oo, lalo na yung mga mangga. Gagawin binhi. Kailangan mo munang bilad. Bakit? Kasi yung mismong buto, nasa loob ng buto. Kailangan niya munang mamatay. At para mamatay yun, kailangan mo pa siyang ilibing. Tama? Ganon din po tayo. Hindi tayo pwedeng ma-born again kung hindi mamamatay yung lumang tayo. Amen? Yung iba po sa atin, tinanggap natin religion. Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Therefore, alam ko, ligtas ako. Pero hindi po nakikita si Kristo sa atin. Sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating pamilya. Kailangan may mamatay. At ang kailangan mamatay is yung dating tayo. Amen. Amen? Isipin nyo na lang, gawin ko ng example yung sarili ko. Isipin nyo na lang ako, pinapastulan ko kayo.
At hanggang ngayon, porn addict ako. Malabo, di ba? Red flag. Paano ko ako ipapastulan ng maayos kung ako mismo addicted ako sa isang bagay? Kaya kailangan mamatay ng J na yun. Paano kung pastor ako ngayon, hanggang ngayon, lasinggero pa rin ako? Kailangan mamatay ng J na yun para mabuhay yung bagong J. Paano kung yung dating J? Ayan, sabi ko nga kay Agrin. Alam niyo ba dati, sa sobrang pinati ko, konti na lang magsalibat pat ako. Dati. Pero ngayon, praise God, binago ako ng Diyos. Kailangan ko talikuran yung dating pamumuhay na yun. Kailangan na mamatay yung dating pamumuhay na yun. Kaya nga pag namatay na, hindi mo na pwedeng babalikan. Hindi ko sinabing tanggalin. Kasi pag tinanggal mo ang isang bagay, pwede mong balikan. Sabi ko, patayin. Amen? Kaya nga, yung dating ako, hindi ko na pwedeng babalikan yun. Patay na yun eh. Nabulok na, naagnas na, nasunog na. No? Alam natin na matay si Kristo para sa atin, ang pwede na lang natin gawin is mabuhay para sa Kanya. Amen? Kaya nga, if we know He died for us, the only thing we can do is live for Him. Mabuhay tayo muli para sa Kanya. Number 8 is 9, no? Kapangyarihan ng pagiging saksi. Hindi yung sinabing saksi ni Jehovah, no? Saksi. Kapag ikaw ay nasa korte, importante ang mga saksi. Bakit? Sila ang pruweba na totoo yung claim ng isang tao. No? Ngayon, nung nabuhay muli si Jesus, paano natin paniniwalaan na nabuhay siya muli? Binasa natin kanina, nagpakita siya sa mga alagad at sa 500 mga tao pa. Actually, bago siya pumanik sa langit, libo-libong mga tao ang muling nakakita sa Kanya at lahat sila nagsulat ng kanilang mga storya patungkol sa Mesiyas na namatay sa krus at nabuhay muli. Kaya ang daming nasulat. Hindi lang sila nakabit lahat sa Bible. Pero kung tutuusin, dahil dun sa mga saksi na yun, tayo ay naniwala. Kaya kung may magtatanong, bakit ka maniniwala sa Bible na yan? Sulat lang din naman ng tao yan. Mga kapatid, sulat nga yan ng tao, pero iba't iba na, na lengguwahe, na relihiyon, na kultura, and yet iisa lang ang sinasabi nila. Iisang Diyos, iisang Jesus. Parang tayo ngayon, iba-iba tayo ng relihiyon. Galing tayo sa iba't ibang pamilya. Yung iba sa atin, Ilocano, Kapampangan, Tagalog. Pero iisa lang ang Diyos natin. Lahat tayo alam natin na buhay si Jesus muli. Tayo ay mga saksi. No? Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay nabubulok, ngunit hindi nabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na nakatawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Huwag tayong masyadong mabuhay sa laman. Kailangan ng, Kasi kung mabubuhay po tayo sa ating laman, walang mangyayari. Hindi tayo magiging saksi sa ating Panginoon. Pero kung nabuhay tayo sa spiritual, tingnan mo, wala kang ibang bukang bibig kundi si Jesus. Wala kang ibang bukang bibig kundi ang kabutihan ng Diyos.
Wala kang ibang bukang bibig kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At lastly, kapangyarihan to be life givers. Hi, baby. Okay? Alam niyo ba, natural sa atin to become life givers? Tanong niyo bakit? Oh. Sa mga lalaki, no, yung mga seed natin, it gives life. Sa mga babae, no, natural sa atin na kapag tayo ay nagkaroon ng seed na lalaki, we become pregnant. And through that, nagbibigay tayo ng buhay. And we are created in the image and likeness of God. Na siya mismo ay ng source ng buhay. So we are natural life givers. Amen? Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay inilikha, binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay spiritong nagbibigay buhay. Si Jesus ay nagbibigay buhay. O ngayon, sabi ko nga kanina, ang parte ni Jesus, which is the Holy Spirit, is in you. So, ibig sabihin, yung life-giving presence ng Holy Spirit ay nasa iyo. So, dapat ikaw, nagbibigay ka rin ng buhay. Amen? I-explain ko yan muna, no? Ngunit hindi nauna ang spiritual, ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha niya sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. No? Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ginawa ba tayo para sundan si Adan? Hindi. Ginawa tayo para sundan si Jesus. Amen? So kung tayo, no, galing tayo sa alabok, ngayon patungo tayo sa langit. Amen? So dati kung gawa tayo sa lupa, no, na ito ay physical na pangangatawan. Ngayon ay natatransform tayo doon sa spiritual na pangangatawan natin. Amen po ba? Kaya nga, kung paano naging life giver si Jesus, ganun din po tayo. Sa anong paparaanan na magiging life giver tayo? No? Kunwari, si tatay may pangangailangan. Tayo, meron naman tayong kakayahan na tulungan siya. That's giving life. Oh, sabi rin sa iisang bunganga o dila comes death and life. Tama po ba? Sabi, binasa natin yan last Sunday. Ngayon, kunwari yung isang bata, nakita mo, hindi naman maganda yung grades niya sa school. Kaysa sabihin natin, kabobo-bobo mo, wala kang kwenta, hindi ka mapapasa. Bakit di natin sabihan ng magaganda? No? Kaya mo yan, anak, magtatagumpay ka, you are blessed, you are victorious. Alam niyo ba, araw-araw, dinidekleran namin ng life si Jalia. Yung simpleng kapatid lang na, alam mo, may pinagdadaanan, tinapik mo lang sa balikat, Brad, kaya mo yan. That's giving life. No? You are victorious. You are a champion. I-declare mo yan sa tao, they will believe it. No? That's giving life. Prophesying to people is giving life. Kaysa yung nagsasabi tayo ng ng mga bagay na magpapabagsak ng moral nila, bakit hindi tayo magbigay ng mga bagay na mag-i-increase ng moral nila? Amen? No, sabihin mo dyan sa katabi mo, no? Mag-declare ka sa kanya, you are victorious. You are victorious. You are loved. You are favored. You are favored. You are anointed. You are anointed.
You are blessed. You are blessed. Ayan. Di ba? O anong naramdaman nyo? Di ba? Ang gaan. Ang sarap. You are giving life. Amen? Kaya nga kung si Jesus nagbibigay ng buhay, tayo din. Magbigay tayo ng buhay sa ibang tao. Alam na nating patay sila eh. Amen? Dadagdagan mo pa. Parang si Ezekiel, sabi ng Diyos kay Ezekiel, anong nakikita mo, anak ng tao? Panginoon, wala ko na makita ko, hindi valley of dry bones. Buto na napaka-dry. Ni wala mang buhay sa kanila. Ni duguman wala. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, prophesy to the dry bones. Alam mo, nag-prophesy si Ezekiel, nagsabi siya ng mga salita ng buhay sa mga butong yun. Sabi ng Bible, nagkadikit-dikit yung mga buto. Tapos sabi ni Lord sa kanya, okay, Ezekiel, prophesy. Nag-prophesy ulit si Ezekiel. Sabi, yung mga buto nagkaroon ng laman. At sabi ng Diyos sa kanya, Ezekiel, prophesy. Nag-prophesy ulit si Ezekiel. At yung spirito ng buhay ay pumasok dun sa laman. At nagkaroon ng buhay yung mga buto na nagkalaman. At naging silang tao. At nung nakita ni Ezekiel yung valley of dry bones, it became the Lord's army. Isang hukbo ng Panginoon. Amen? Kaya nga kung gusto mo yung katabi mo to become an army of the Lord, prophesy. Prophesy to the people. Mag-speak ka ng positive sa kanila. Basing on God's Word. Amen? Nakita niya po yung ginawa ni Jesus kanina doon sa The Chosen. Minsan po kasi tayo, by the book tayo masyado. Religious tayo masyado. Yung tipong, ayon sa Jeremiah 29 verse 11, nakasaad. No? Tapos i-quote mo yung buong verse. Tama? Eh parang sa mga tao, pag ginawa mo yun, gaganon agad yung tenga niyan eh. Gaganyan. Tapos gaganyan. Ayaw na nilang makinig. Bakit? Alam nila kasi babanggitin mo all about religion. Pero, why not? Lapitan mo yung tao, kausapin mo siya. Kamustahin mo. Katapos nun, huwag ka mag-alala. No? Ano sabi ni Jesus dun sa pinanood natin? Wala man siya masyado sinabi. Sabi lang niya, do not fear, but have faith. Minsan, yun lang kailangan marinig ng mga tao eh. Amen? Hindi mo kailangan mag-quote ng sobrang daming Bible verse. Kailangan mo lang siyang abutin, ipag-pray, mahalin. That's giving life. Amen? And lastly, ito po yung challenge ko sa bawat isa. Pahalagan mo ang kamatayan at ang muling pagkabuhay sa inyong mga buhay. Amen? By being resurrected and being empowered. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging talunan. Amen. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging luhaan. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging robot. Nakita niyo yung pinanood natin? Katapos nilang pinagaling yung anak binuhay yung anak ni Jairus, pinagaling yung babaeng dinudugo. Ang ginawa nila? Naglaro sila, nag-swimming sila, nag-enjoy sila. Minsan kulang po yan sa mga Kristiyano yung enjoyment. Kala natin religion lang, upo lang tayo dito, hindi tayo mag-enjoy. Banal masyado, hindi makabasag pinggan.
Pwede ka naman tumawa na hindi nagkakasala. Pwede ka naman mag-joke na hindi nagkakasala. Amen? So, do not be, no? Huwag po tayong maging robot. Pero i-honor mo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon by enjoying all the benefits na kasama nun. Amen? Sige, tumayo po tayo lahat. And we will proceed po sa offering. Sa bawat isa na gustong maranasan ang resurrection power ng Panginoon, pikit po natin ating mga mata. And taas po natin ating mga kamay. Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. And Lord, we thank you for your resurrection power. Lord, sa mga tao po na nangangailangan sa inyo to resurrect their life, thank you, Lord God Almighty, na kayang-kaya niyo po silang buhayin. Kaya niyo po silang bigyan ng buhay, Panginoon. And Lord, right now, Father, in the mighty name of Jesus, sa lahat ng may karamdaman, kasakitan, kayang-kaya niyo po silang pagalingin. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, the Spirit of resurrection. Maghari kayo sa buhay po ng bawat isa. Touch each and every one, Lord. Thank you, Holy Spirit, that you're working wonders. That you're working wonders. That you're working wonders, Lord. Thank you, Father. Lord, we speak restoration, Panginoon, sa bawat pamilya na nawawasak ng demonyo. We speak life, Panginoon, sa bawat tao na luhaan, sugatan. Bring them comfort. Sa bawat isa, Panginoon, na parang wala ng pag-asa, Lord, we release hope. You told us, Father, to bind up the brokenhearted, to set the captives free. Salamat, Panginoon, na may pag-asa. And thank you, Lord God Almighty, na kaya-kaya niyo pong abutin, pagalingin ang iyong mga anak. And Lord, habang nakapikit ang kanilang mga mata, nakatakas ang kanilang mga kamay, Lord, I pray, Father, ang bawat isa po sa amin, i-honor namin ang muling pagkabuhay mo sa aming mga buhay. Pagarian niyo po ang aming kalagitnaan at ang aming sambahayan. And thank you, Father. Thank you, Lord God Almighty. And Lord, as we bring back your tithe and offering, Lord, I pray, Father, patutuhanan niyo po sa bawat isa ang bukas na langit. Na ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig at umaapaw ang bawat tatanim nila, Panginoon. And salamat po, Diyos, that you can bring back to them 30, 60, and 100-fold. Thank you, Lord God Almighty. Bless them, Father, I pray. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Sige, lakpan po natin si Lord. Pwede po tayong magbigay ng tithes and offering. Oops. Ha? Ha? Nakatouch ko na po. Ha? Okay.
Pagkatapos po nito, magkakaroon tayo ng breakfast. Oh. Ayun. Give it to me. Ano nyo nila dito na yun o doon na lang? Doon na lang. Okay. Ayun, sige. So, sa mga gusto po, you're welcome to join. No? Tapos, ano pa ba announcement? Sa Tuesday, magkita-kita tayo for our big week, no? Bible study. Ano pa bang announcement? Ayo, maliban sa bagong pulpito pala, magkakaroon tayo ng bagong offering box. No? Gawa sa ratan yun. Para siyang picnic basket. Hindi naman yung dalawa, yung isa kung ganun lang. Para pwede siyang bitbitin or ano man. Pero madali lang nang bitbitin yung mga types eh. Pero at least may box na dito. Yun na lang, para formal. Tapos, kung ano, gawa na lang din tayo ng envelope in the future. Para hindi naman nakakaya ko, i-shoot natin doon sa ano. Nasa inyo na yun at kay Lord. Ha? Okay? So, yun lang. Tayo na po tayo lahat and receive the benediction of the Lord. Sige po. Sigaw natin, our God is alive! Our God is alive! Para hindi convincing, hanggang sa mga ibon lang yan. 1, 2, 3. Our God is alive! Our God is alive! Our God is alive! Amen! Okay. Receive this benediction. O Samberga family, your God is alive and is willing to touch you and to restore you. Now receive this benediction. And may the Lord God Almighty, the Creator of heaven and earth, bless you and keep you. And may His face shine upon you and be very gracious to you. And may His face turn towards you, towards your health, your family, your career, your loved ones, and grant you shalom, shalom, and shalom.